Hello, hello mga nanay! So, yun nga, kagabi pa nga tayo naglilinis ng ating pamamahay dahil hindi nga mapakali ang nanay nyo kasi nga, nagmumoist yung bahay-bahay natin. Syempre, hindi naman ganun kaganda at hindi naman kalakihan ang ating pamamahay. Kaya wala naman tayong ibang gagawin kundi ang mag-asikaso at maglinis kapag ka may free time nga. So, yun nga, dahil nga day off ng tatay ng kahapon at saka nga ngayon, sinadya ko nga din talaga na pakiusapan siya na siya muna sa tindahan at ayun maglinis-linis nga ako dito sa bahay namin dahil hindi ako mapakali kapag ka nakakakita talaga ako ng kalat. Though, palagi naman ding makalat talaga yung bahay dahil meron nga tayong dalawang chikiting na makulit at yan, sige lang sila kalat ng mga laruan nga nila. So, yun nga, kinailangan ko nga din yan si tatay dahil yung patungan nga namin ng aming washing machine ay kailangan niyang ayusin at lagyan ng angat. Tapos ayan nga, sabi ko ilipat na nga namin yung cabinet nga namin na yan, yung pinaglalagyan ko ng mga baking things ko doon sa corner. Ayun, pinagpalit ko nga yung lagayan ng platuhan nga namin dito sa may bandang sala. So yun, ayan, kinailangan ko talaga si tatay dyan dahil magbubuhat at magpupukpok nga siya. So, yun nga, tinulungan ko nga din dyan si tatay dahil di naman niya kaya mag-isa yan. Umaalalay nga ako sa kanya. Ganyan kami talaga dalawang mag-asawa na pag may gusto akong gawin dito sa bahay or ilipat or ano, tutulungan ako niya ni tatay at suporta lang yun sa akin. Kahit na minsan hindi niya gusto yung ayos ng bahay o kaya naiinis siya dahil syempre imbis na nagmo-movie sana kami o kaya nagbibigay oras kami sa mga bata. May mga moment talaga na gusto ko lang talaga maglinis kasi sabi ko ayoko namang magmo-movie-movie o kaya magmumuni-muni kami. Tapos parang feeling ko napakakalat ng paligid. Hindi kasi ako mapakali talaga. So yun nga, naikabit na nga ni tatay yung ating cabinet at ayan, pinupunas-punasan ko na nga siya dahil ilalagyan ko na din siya ng mga gamit nga na pwedeng ilagay nga doon. Tapos ayun, pagkatapos nga si tatay bumalik na ulit siya sa tindahan at tatawagin ko na lang siya kapag kinailangan ko nga siya ulit yun. So, ganun nga yung setup namin kanina kaya iniiwan-iwan din niya yung tindahan. Pero ayos lang naman din yun. Tapos, ayan nga, pumasok na nga ako ng kwarto at dyan naman ako naglinis at nag-asikaso. Pinalitan ko nga yung wallpaper ng aming kwarto. Though, ayan, meron naman na siyang nakakabit talaga kasi nga tinanggal ko yung bunk bed nga na isa. Yung isang kama nga dyan sa ibabaw para umaliwalas nga. Tapos, ayan nga, yung dalawa kong anak nandyan din sa loob ng kwarto. Habang si ate, tinutulungan niya ako ng mga inuutos-utos ko nga sa kanya. Siya yung gumagawa kahit na nangungulit din. Nakakainis pero okay lang yan dahil nga para matuto din naman sila sa mga bagay-bagay dahil pareha silang babae. So, dapat marunong sila mag-asikaso ng aming pamamahay at paglaki din nila at kung sakaling mag-asawa nga sila. So, yun nga, ayan, tinuturuan ko na nga sila nung pagkatapos ko ngang ligo at saka magpahinga nung kumain nga ako. Sila naman yung inasikaso ko. May pinapanood kasi sa kanila. Sila teacher nga nila at may pinapagawang assignment dahil nga wala silang pasok kanina. Dahil nasuspindi yung klase sa pangit na panahon. Medyo malakas kasi yung hangin at saka umuulan-ulan pa. So, yun nga yung naging setup nga namin after ko nga mag-asikaso ay sila naman ang tinuruan ko. Tapos yung nakatulog ako dito sa may sala, sa upuan nga namin habang sila nanonood dahil natapos na silang mag-aral na dalawa. So, yun lang guys. Bye-bye!